ang aming serbisyo. Maraming salamat po. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM. 91.9. Friends tayo. 91.9. Bright FM. 91.9. Bright FM. Friends tayo. Huwag nang magduda sa iyong kakayahan. Kaya mo yan, kaibigan. Kung kinaya nila, kakayanin mo rin. Dahil believe kami sa iyo. Tuloy po kayo at makipagkwentuhan dito sa Kaya Mo To. Isang maningning, maliwanag at kumukutitap na umaga po sa inyo mga kakaluguran, kapatid, at sa ating pong lahat. Sigurado kong na-miss nyo po ang ating programang Kaya Mo To dahil ilang weeks po tayong wala at hindi umere sa radyo sapagkat po tayo nagbigay daan para po sa ating mga archdiocesan events ng ating himpilan ng ating archdiocese. At live pa rin po tayo dahil nandito pa rin po ang inyong paboritong programa tuwing Webes, ang Kaya Mo To. At ako pa rin po yung Kuya Bro sa radyo. Brother Romeo po ito at nakikita nyo po sa aking harapan sa mga nanonood po ng ating Facebook Live. Talagang pong ramdam na po natin ang Kapaskuhan dito po sa ating studio sa 91.9 Bright FM. At sa ating pong, syempre, ang ating pong tinaguriang Christmas capital of the Philippines, ang syudad po ng San Fernando, Pampanga. And we would like to shout out sa ating pong City Tourism Office na pinangungunahan po ni Miss Ching Pangilinan. Maya pa oras po, Ma'am Ching. At sa ating pong special future story ngayon pong buwan ng Disyembre, dahil ilang tulog na lang po ay talagang Pasko na. Sa ating pong mga Pilipino, nagsisimula na po ngayong araw ang ating pong simbang gabi mamaya at talaga nga naman pong marami po sa ating mga kaparian ang naghahanda na at marami rin sa ating mga parokya dito sa ating archdiocese ang nagliliwanag na ang kanilang mga parokya. Sa amin po dito sa Santa Lucia Parish ay kamakailan lamang ay sinindihan na rin po ang aming giant Christmas tree at kung saan din po dito rin sa iba't ibang mga parokya. At alam naman po natin dito sa ating syudad San Fernando bilang isang Christmas capital of the Philippines, bago pa po sumapit ang Burman ay talagang grabe na po ang paghahanda. At talaga nga naman kung dadayuin nyo po at kung bibisita po kayo dito sa ating City of San Fernando ay makikita po natin ang mga maliliwanag na mga parol. At atin pong tatanungin, sino nga ba ang mga gumagawa nito mga napakagandang mga parol na talagang hindi lamang nagniningning sa iba't ibang mga kulay nilang kulay, kung hindi rin po sa mga malalaki at higanting parol. Atin po ngayong kikilalanin din ang isa nga naman po sa mga talagang nasa lifeblood na po nila ang paggawa
ng parol. At mamaya po ay aalamin natin kung paano sila nagsimula, saan na po ba nakarating ang mga parol na kanilang ginagawa, ilang mga probinsya na po ba ang kung saan sila po ang mismong kinukuha para magdisenyo ng mga Christmas decorations at lanterns po ng iba't ibang mga towns dito sa ating bansa. Kaya mga kakaluguran, kaibigan, samahan niyo po kami sa isang oras na naman talakayan. Dito pa rin po yan sa inyong programa kung saan lagi ninyong inaabangan na magbibigay po sa inyo ng motibasyon na magpatuloy sa buhay kahit ika nga nila ay problemado paminsan-minsan. At dito nga sa ating Kaya Mo To episode 16, paniningningin namin ang inyong umaga at nagniningning na po dahil po sa magandang parol na nandito po sa ating studio ngayon. At mula po sa umagang ito ay kikilalanin natin ang isang lantern maker ng siyudad ng San Fernando kung saan aalamin natin kung paano siya nagsimula at kung paano kinikilala ang pinagmamalaking produktong parol ng Pampanga sa iba't ibang bahagi ng bansa at abroad. Pero bago po natin siya kilalanin, iniimbitahan po namin kayong makiisa sa amin sa pamamagitan ng inyong mga komento, katanungan at greetings. Maaari nyo po itong ipadala sa ating pong hotline numbers sa Globe sa numerong 0915-954-1303 at sa Smart naman po sa numerong 0918-351-8282 at sa Sun naman po sa numerong 0942-357-4268. At pwede niyo rin po kami mapanood ng live sa ating Facebook page at sa ating pong YouTube channel, kaya mag-subscribe na po kayo sa ating pong YouTube channel sa AZAP Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/AZAP Radio Station 919 FM at sa ating pong Facebook page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.azap radio. And you can follow us on our Twitter account at radio_azap and our Instagram account at AZAP Radios. At para po sa mga nais magpa-advertise sa ating radio, parang awan nyo na po, kami po yung namamasko sa inyo. Ibigay nyo na po ang inyong donasyon sa ating pong mga donation platforms at maaari po kayo mag-email sa ating azap.radio.mktg@gmail.com or you may contact us at 0949-609-5478 at para po sa ating mga nais mag-donate sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalan pong Joseph Mary Bakay. Sa ating BP account number 8810012049 na may pangalan pong RCA 91.9 Bright FM. At sa ating pong BDO account number 0062-9801-7632, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. At katulad po ng aking nasabi, ay ngayong umaga po ay talaga nga naman pong paiilawan namin ang inyong umaga dahil sigurado magniningning po ito sa kwento ng ating bisita. Pero bago po yan, nais ko rin pong i-anunsyo na tayo po dito sa ating syudad San Fernando ay magkakaroon po, I think after a year of pandemic, no po, ibabalik po natin ang ating kinikilala at talaga nga naman pong inaabangan hindi lamang po dito sa syudad ng San Fernando, kundi sa buong mundo ang ating pong pinagmamalaking Giant Lantern Festival na gaganapin na po yan sa darating pong December 17. Sabado po yan sa ganap na 6:00 ng gabi. Uulitin ko po, magkakaroon na po ulit ng Giant Lantern Festival na gaganapin po yan ang Festival Competition Night. Gaganapin po sa darating pong Sabado, December 17, 6 p.m. Diyan po yan sa Robinson Star Mills, Pampanga. At ang ating po mga participating barangay, 10 na po. Dati po, mga ilan lang yan, 6, 7, pero nagdagan po tayo. Meron na po tayong 10 participating barangays. We have the Barangay of Bulaon, Kalulot,
Del Pilar, Dolores, Pandaras, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, ang aming pong barangay, Santo Niño, ang barangay po ng ang parokya pong kinabibilangan ni Among Pep Bakay, ang ating station administrator, at ang barangay Telabastagan. So, 10 giant lantern, ligligang parol ne po. At ito po ay nakamamangha. Just imagine, itong pong maliit na parol na nasa ating studio ngayon ay napakaliit lamang po ito kumpara doon sa mga malalaking parol na talaga nga naman magniningning po dyan sa darating pong December 17, Saturday, 6 p.m. dyan po sa Robinson's Star Mills, Pampanga. Siyempre po sa pangunguna po yan ng ating City Tourism Office na pinangungunahan po ni Ma'am Ching Pangilinan. Shout out po sa ating City Tourism Office na nanonood po sa atin ngayon at shinare po ang ating live streaming, ang ating pong ating programa ngayon, ang Kaya Mo To, wherein we are featuring our local lantern makers. At ito po ang unang magiging bisita natin ngayon. At talaga nga naman nakikita nyo na po siya sa ating Facebook Live. Ang kanya pong muka at ang iba po sa inyo ay naging suki na siguro niya. At yung iba po sa inyo ay talagang sa kanya bumibili at nagpapagawa po ng parol. At bumibisita pa sa kanya sa aming barangay para bisitahin po siya. Ano po, at talaga nga naman po napaka-busy ng taong ito. Pero tayo po yung napakapalad dahil tayo pinagbigyan niya ngayong araw na ito kahit bagamat po nagpapatuloy po ang kanilang pagdidisenyo sa iba't ibang municipality and towns dito sa ating bansa, lalo na po sa Luzon. Kaya po at kung kayo po ay mga may kakilala o nais bumili ng mga parol na gawa mismo ng ating mga local lantern makers, panoorin po ninyo ang programang ito kung saan aalamin natin paano ba sila nagsimula, ano ba yung naging inspirasyon nila, sino ba yung nagturo sa kanilang gumawa ng parol na ngayon ay naging pangkabuhayan nila, at hindi lamang po yan kung hindi sila rin po ay nakatulong din sa kanilang mga kabarangay na mabigyan ng trabaho at mapagkakakitaan sa paggawa at paglikha ng mga makukulay at maniningning na parol. At dahil po dyan, nais din po natin batiin ng happy birthday si Reverend Father Aristotel Maniago, and happy sacerdotal anniversary kay Reverend Father Arnold Rivera, ang Parish Priest po ng Holy Eucharist Parish dyan po sa San Miguel, Magalang. At announcement din po, December 15 to December 23, ang simbang gabi po natin ay to be aired live sa ating pong himpilan mamaya pong 7:30 p.m. Yan po ay live mula sa Holy Rosary Parish dyan po sa Pisambang Maragul, dyan sa Angeles City, Pampanga. At December 16 naman to 24, ang ating pong Misa Aguinaldo o Aguinaldo Masses ay 4:30 a.m. live naman po natin mapapanood dyan sa Santo Niño Parish, dyan po sa Santo Niño, Barangay Santo Niño, City of San Fernando. And there will be no airing of Masses o Misa King Radio starting December 16 tomorrow to 23, and Masses will resume on December 26, 2022. At sigurado po ako na excited na po tayong lahat na kilalanin ng ating bisita. Pero bago po yan ay kung paano po siya nagtagumpay at sa pagninegosyo ng parol, dito lang yan. At atin po yung aalamin mamaya-maya po yan. Dito pa rin po yan sa inyong paborito programa tuwing Huwebes, ang Kaya Mo To, kung saan po bida ang inyong talento at kwento. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod nararamang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyon duning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilata ning radyo. Kambening kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye mila kaya kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasaupan. King Gcash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM.
King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at ingginu, agasana kayo sana, hingke kayong ganaka. To brighten up your day, tune in to DWBL 91.9 Bright FM, the Archdiocesan radio station of San Fernando, Pampanga. This is Maricel Rodriguez, MCR, Kaluguran Makiramdam. At nagbabalik pa rin po ang inyong programang Kaya Mo To. Kung kinaya nila, kakayanin mo rin kasi believe kami sa iyo. Ako pa rin po ang inyong kukukuya bro sa radyo. Brother Romeo po ito. At dumako na po tayo sa ating segment na #kinaya niya. Mga ka-KMT, hindi lamang kilala ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines, kundi masigit bilang Christmas capital ng bansa. Dahil kapag tumuntong na ang Burr months, ay talagang nagliliwanag na ang daan, lalo na dito sa city capital of Pampanga, ang San Fernando. Kaya naman, ang ating bisita ngayong umaga ay kapitbahay lamang po natin ng ating himpilan at talaga pong proud kabarangay ko po. Hindi lang po siya nalalayo sa atin at talagang kabarangay ko nga mula dito po sa Santa Lucia o Barangay Santa Lucia dito sa syudad ng San Fernando. Kung saan sinasabing dito nagsimula ang mga tanyag na gumagawa ng mga parol. Atin na pong kilalanin at pailawan ang buhay na nag-iisang parol prince ng San Fernando, Pampanga. Walang iba po kundi si Mr. Arvin Kiwa. Magandang umaga po Sir Arvin at pakibati po ang inyong mga kamag-anak, kakilala, kaibigan na sumusuporta po ng ating parol at ng inyong mga likha. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa Bright FM tsaka sa nanonood ng Facebook Live ng Bright FM. Sa lahat ng mga suki ko dyan, magandang umaga sa inyong lahat. Opo, at paano nga po ba talaga nagsimula itong inyong paglikha ng parol? Sa inyong pamilya, sino po ba talaga ang nagsimula nitong paglikha ng mga parol? Actually ako, kasi nakagisnan ko na sa pamilya namin, ang tatay ko, si Tatang Erning Kiwa. Erning Kiwa din po. Siya yung gumagawa ng parol sa Barangay Santa Lucia. Way back, maliit pa kami. Wala pa nga ako. 1974 kasi doon siya nag-start. Ito po ba ay talagang naging negosyo na niya noong pa man? Naging negosyo ng pamilya namin. Dito na niya kinuwang pangkabuhayan namin sa pag-aaral namin. Ito lahat kinukuha yung lahat ng panggastos sa pagpaparol ng tatay ko. And then nung ako'y gumraduate na at naisipan kong magsarili. At tinry kong gumawa ng parol, pakunti-kunti lang. Pero ilan po kayo magkakapatid? 5 kaming magkakapatid. Yung panganay namin is Eric Kiwa na gumagawa din siya ng lantern. May negosyo rin siya. And then ako yung pangalawa. Then yung pangatlo, gumagawa din ng lantern. Then yung bunsong kambal, gumagawa rin sila ng lantern. So habang lumalaki po, kayo yung nakikita ninyong gumagawa ng parol si Tatay Ernie? Oo, nakagisnan ko talaga sa araw-araw na pamumuhay namin. Nakikita ko talaga yung parol. So talagang nakikita ninyo yung detalyadong paglikha, paggawa ng parol. So mula pagkabata po, mga anong edad po kayo nagka-interest dito? Nung grade 6 kasi ako, nung nakikita ko laging sa Giant Lantern Festival, doon ako nakaka-interest, hindi doon sa mga maliliit na parol. So ibig sabihin po, nagsimula si Tatay Ernie din sumali na rin sa mga Giant Lantern Festival? Oo, sumasali siya talaga dati. Sila yung ang mga kasabayan niya ay sina Tatang Mario Dato ng Del Pilar. Pero wala. Si tatay ko na lang ang buhay, tsaka yung lantern maker ng San Nicolas, si Mang Potpot David. Yung mga anak ni Tatay Potpot Potpot, ngayon ang gumagawa naman sa Barangay San Nicolas. So sa inyo pong alaala, ilan pa po dati yung mga sumasali noon na barangay sa Giant Lantern? Parang nasa 8 lang yata noon. Konti lang noon, 8, 7, ganun lang. Ang laging sumasaling hindi nawawala kasi dyan is Santa Lucia,
San Jose, San Jose. Del Pilar. Del Pilar. Yan, laging nandyan yan. San Nicolas, laging nandyan din yan. Oho. Pero syempre, nagsimula po yan ay talagang modern na po ba yung paglikha noon ng mga giant lantern o nag-develop din, nag-progress in time? Nag-progress siguro masasabi ko sa design. Sa design na nung una, napaka lang nila, yung mga classic na parol, Oho, then walang oho. masyadong maraming nag-iba-iba yung kulay, yung mga sequence na sinasabi ng lightings. Simple lang. Hindi gaya ngayon talagang parang kung makita mo parang wall TV na yan. TV na. Talagang nag-innovate na talaga Simple sila. lang yung mga laro dati na mga Simple. ilaw, ano po. At noong pong kayo ay teenager, kayo nga po ay nagkaroon ng interest dito sa paglikha ng parol. Kayo po ba ay tinuruan din ng tatay ninyo o talagang sariling sikap din na matutunan itong paggawa ng parol? Actually, hindi ako nagpaturo kasi nakikita ko araw-araw. parang yun na yung pagtuturo sa akin. Yung araw-araw kong Kasi nakikita immersed na po nilang kayo, ginagawa. ano? Oo. Parang natuto na lang kaming magkapatid na gumawa sa nakikita lang namin sila na gumagawa. Then, sa araw-araw na pamumuhay, natuto kaming gumawa. Pero hindi kami yung parang, turuan mo kami ng ganito. Hindi, parang yung nakikita lang namin sila, nanonood kami. So family Natuto business kami. na po talaga ito. Family Kinalakihan business nyo na po talaga Kinalakihan siya. namin, no? Oho, at ito pong ibig ko sabihin ay pag anong kayo'y bata pa lamang ay talaga may shop na po kayo na paggawaan ng mga parol. Meron na talaga. So doon na po kayo lumaki. Doon sa lugar namin, iisa lang shop noon. Si tatay ko lang. Kasi siya nga yung unang gumawang parol doon sa lugar namin sa Purok Jess. And then, kasi ang kwento niya sa akin, nung si First Lady Imelda Marcos, Yes po, opo. may bibisita yung hari ng Spain noon. Nagpahanap siya ng parol sa Pampanga. Yung tatay ko yung nangingisda daw. Wow. Sabi niya, pinuntahan siya Opo, ng opo. isang police dito na kaibigan niya. I think, daddy ng kaibigan ko, si Police Dungka. Opo. Siya yung tinuro niya. And then pinagawa na kaagad yung parol sa kanya. Ang problema niya noon, rush, at walang marunong gumawa sa lugar namin. Then tinuruan niya yung mga bayaw niya, pinsan niya, biyanan niya. Yun, doon na nag-start yun. Oho. Doon na nag-start Pero ang business namin. mulat sa pulpa po ay si tatay talagang may anong pong natapos ni tatay? Paano po siya nalinya dito sa paggawa ng parol ni Tatay Ernie? Actually, si tatay ko, high school graduate lang eh. Oo. Kaso yung mga uncle niyang David, sila yung gumagawa ng parol dati sa Santa Lucia, Giant Lantern. And tatay ko, yun, siguro passion niya rin yung paggawa ng parol. Maliit pa lang daw siya, tumutulong-tulong na siya doon. So Kaya doon din po natuto siya siya. natuto sa Pasa-pasa na pag-observe, lang sa pinasa na lang pamilya po namin, no sa inyong mga anak at mga kaapu-apuhan na po na ngayon ay sumasali na rin po sa mga Giant Lantern Sumasali na, Festival. At ito nga po, kayo ay nakapagtapos lahat ng mga magkakapatid sa paggawa ng parol ng inyong tatay. Oho. Graduate kami. Si tatay ilang taon na po? 75 na siya ngayon. Ngayon po ay nandyan po siya sa Purok Jis pa rin. Shout out po kay Tatay Ernie Ernie Kiwa po na nanonood po rin siguro sa atin ngayon. Talaga nga na pong isang dakilang lantern maker din po in the history ng ating syudad ng San Fernando. Ano po yung pakiramdam na kinikilala rin po ang inyong tatay bilang isang tinaguriang first lantern maker dito sa ating syudad? Siyempre, nakaka-proud yun, nakakataba ng puso. Pangalawa, yun na rin ang naging kabuhayan naming magkakapatid, pamilyang Kiwa. Hindi lang kami magkakapatid, even our uncle, our pinsan, Lahat pinsan na po. sa ano? nanay ko, mga kamag-anak namin, mga kaibigan din, nagninegosyo na rin sila ng parol ngayon. Oh, okay. So, hindi naman talaga namin kayang i-supply lahat ng kailangang nag-order ng parol dahil kung kami lang, hindi namin kaya. So, hanggang ngayon, kulang pa rin yung lantern makers. Oho. Sa laki ng demand ng lanterns. So kayo rin po ay pumasok na rin at nalinya na rin po sa paggawa ng parol. Eto ngayon, ako'y isang lantern maker na rin.
At nagninegosyo ng parola sa Kiman. Kiman Lanterns naman ang akin ngayon. So it's Ano po yung term na yun na Keyman Lantern? it's a combination of ang apelido namin kasi Kiwa okay. and Manina. ang Okay. So yun yung pangalan po ng inyong lantern business? Yes. So Kiman Keyman Trading. Opo. At napatapos nyo rin po o napag-aaral nyo yung mga anak sa paggawa din ng mga Tapos parol? na ako ang panganay ko, pareho kami nang natapos. Management. Yung pangalawa, psychology sa Assumption. Okay po. Yung pangatlo ko, private pilot na. Oh, wow. Nagpa-flying siya for commercial pilot na. Yung bunso ko nag-aaral sa UST ng MedTech. Yun na lang nag-aaral. Then, may apo na rin ako pinapaaral ngayon. wala po bang nagka-interest din sa paglikha ng parol? Yung panganay ko Yung ngayon, panganay. parang tinitrain ko na siya. Like now, meron na siyang 4 na LGUs na hawak. 4 na LGUs po ang hawak din ng panganay ninyong anak. Binigay ko sa kanya para Anong matuto pangalan siya. po ng panganay? Lervin Kiwa. Si Lervin Kiwa din po. Siya yung nagmana. Siya yung magmamana talaga. Magmamana ng dahil siya yung nakita kong may business. interest sa lantern making. Siya yun. At ikwento po natin sa inyo naman, kailan po kayo unang sumali naman sa Giant Lantern Festival? Sumali kaming dalawang magkapatid. High school pa lang kami. High school pa. Inayaan kami ni tatay na, Oho. sige, kayo na lang sasali. Oho. Ako, I think first year ako, yung kuya ko, third year high school. Kasi lagi kami natatalo sa Barangay Del Pilar. Kay Tatay Mario Dato. Oo. Siyempre po, tapos- sa inyo bata pa, itong si Tatay Mario, medyo legendary yan, lantern oo maker na naman, po. sa Del Opo. Pilar, oo. Oho. At paano kayo hindi huminto at hindi sumuko sa Doon pagsali? ako nagano, sabi ko sa kapatid ko, gawa tayo ng parol, design tayo. Design na kasi kami. So talagang gumuguhit po Oo, kayo. tapos- So kailangan ng artistic gift dito. Ano po? Oo, gumuguhit na kami ng kapatid ko. Tapos bata pa kami, naglalaban kami ng Giant Lantern Festival sa bahay. Mayroon lang kaming karton na parol, dinodrawing namin. Tapos may truck-truckan kaming Oh. Lalagyan namin, tatay ko yung judge. Oo, naglalaban kami ng kapatid ko. So Kami meron pa dalawa. palang workshop bago po yung competition. Oo, parang lang namin, talagang siguro passion namin yun. Oho. Natatandaan ko, naglalaban kami ng kuya ko. Magdodrawing siya, magdodrawing ako. May Oho. truck kaming laruan. Lalagay namin doon. Cartoon lang yun eh. Aha. Tapos tatay namin yung judge. Oho. So siya yung manonood. Siya yung yung mga Ano po yung mga kritiko na tatanggap ninyo sa kanya? Wala, tatay ko, tatawa lang yan. Hindi lang yun. Wala kang maririnig Wala na po bang di maganda sa kanya. magsasuggest siya o dapat ganito, ganyan, baguhin niyo yung laro ng bombilya, ng ilaw, ganyan. Wala. Basta lang yun. Nahayaan ka lang niya. Oo. At kailan po anong taon yon nung kayo po ba ay unang nanalo sa Giant Ayun nga, Lantern? yun ang pangarap namin na sana matalo namin ng Del Pilar. Which is, Yung pala yung mga goal kaibigan po namin ninyo. sila. Oo, Aha. mga kaibigan din namin sila. Sa likod kasi sa harap ng Giant Lanterns kasi, naglalaban-laban kami. Pero sa likod ng Giant Lanterns, magkakaibigan at magkakamag-anak kami. Yun ang hindi nakikita ng mga nanonood. Hindi nila alam kala Aha. naglalaban. Pero Aha. ang totoo, magkakaibigan, magkakamag-anak kami. Aha. Ano lang ilan lang kaming halos hindi magkamag-anak dun eh. Pero halos magkakamag-anak kami. Yung hindi namin kamag-anak, kaibigan namin. So Oo. halos hindi na labanan ito. Ano po? Naging parang For the sake of tradition. tradition ginagawa at namin devotion na rin po Oo. sa Ciudad San Fernando, pagbuhay ng kultura natin sa paglikha nga po nito mga Giant Lantern. Pero paano nga po ba talaga sinisimulan itong paggawa ng lantern? Siyempre napakalaki po niyan, no? Hindi naman siguro kada taon ay sisirain yung isang lantern. Pero paano po ninyo siya dinidesign? Ano po yung mga kagamitan na kailangan dito na ginagamit ninyo? Kasi ang unang proseso dyan, magde-design ka muna. As a artist kasi sa paggawa ng parol, alam ng mga kasama kong gumagawa ng parol dyan. Opo. Pumikit lang ng mga yan, may nakikita na silang design. So pag ito-drawing na nila yan, di-design nila. And then pag okay na yung design, ile-layout nila yan sa plywood. Opo. Para sa framing, preparation ng framing. And then after ng framing, lalagyan nila ng chipboard for divisioning, and then
lalagyan na nila ng bombilya. Mhm, Yun ang matagal. Oho, Yung oho. electrical installation niya, So may napakatagal nun. electrical engineer talaga kayo na Wala. kasama? Wala. So kayo lang po talaga? Lahat lang yan. Ah, Walang okay. ang libro para sa giant lantern making or even lantern making. Walang libro, walang proper education for this lantern making. So Parang talagang- wido-wido lang talaga. Oh, okay. So ito... kakapanood, natututo ka. Mhm, mhm. Ganun lang. Hindi rin po ba delikado yung paglalaro ng mga bumbilya? Ano po yung hindi nyo makakalimutang karanasan ninyo dito? Hindi namang delikado kasi may mga electrician naman kuwan. Kung yung mga load lang naman ang importante diyan, kailangan alam mo yung load ng parol na gagamitin mong kuryente para kakayanin niya, hindi siya masunog. Yun lang naman. Oho. Pero yun naman, napaka-basic nun. Kayang-kaya naman ng isang ordinaryong lantern maker na hindi na kailangan ng electrical engineer. Oho. Oo. At sumabak na nga po kayo dito sa Giant Lantern Festival. Pero kailan po kayo unang nag-champion? Yung unang nag-champion, parang di ko na matandaan. Bata pa kami ng kuya ko nun. Pero 90s na rin yun. 90s pa po Baka yun. 91 or 92. 3 beses yun eh. Yung pangatlo kasi dapat mag-Grand Slam ang Santa Lucia. Biglang nag-back out kasi yung barangay captain namin noon. So, napunta yung giant lantern namin sa barangay Malpitik. Yung barangay Malpitik, first time niyang sumali. Mhm. That was 1991 nga. 1991. Kasi nalahar nun eh. Oho, Kaya oho. napadpad kami sa Malpitik. Okay. Nung magka-giant lantern naman, isinali namin yung barangay Malpitik dahil umayaw nga itong barangay Santa Lucia that time. So Oho. sana pang Grand Slam ng Santa Lucia, nanalo naman. So na lagi pong So natupad niyo yung pangarap yung natalo niyo ang Del Pilar. Del Pilar, oo, 3 beses. Ano pong reaksyon ni ang ating legendary lantern maker ng Del Pilar? Si Bapang Mario naman, napakabait na tao yun. Hindi rin kumikibo yun eh. Ano po rin siguro yun eh. sabi niya, parang panahon na rin nila. Sabi nga, nagmano ako sa kanya, Bap. Sabi niya, galingan nyo. Sabi niya, Opo. may potential kayo. Opo. Tinandaan ko yung sinabi ni Bapang So naging Mario inspirasyon noon. niyo po yun? Oo, kasi isa sa iniidolo ko sa paggawa ng giant lantern, isa rin si Bapang Mario. Aha. Ang galing niya sa design. Aha. Sa design talaga doon na kaya medyo yung design ko parang may hawig sa kanya. May hawig minsan. sa kanya. Meron akong kinuwang sa kanya. Mhm. So sila po talaga yung nag-inspire sa inyo Oo. sa paglikha ng mga giant lantern. Oo, At kailan po yung sumunod na pagsali ninyo? After 1991? Halos yearly yun. Naging yearly na po Yearly siya. na yun. No? Yearly kami na yung gumagawa. Pero anong barangay po yung dinadala ninyo? Iba-iba na Iba-iba eh. Oo, Umiikot oo. kami sa mga kwan eh. May ginawa na rin namin yung Barangay Del Carmen, ginawa rin namin Barangay Calulot, ginawa rin namin Barangay Sindalan. Ang dami na. San Pedro, ginawa na rin namin. Santo Niño, ang dami na. So halos umikot na po kayo sa mga barangay. Hindi lang siya stick na, for example, taga Santa Lucia ako. Yung Santa Lucia lang yung gagawin ko. Hindi rin. So halos, paano po yung pag-assign sa inyo sa isang barangay? Kasi minsan ang barangay captain gustong sumali sa Giant Lantern Festival wala naman siyang lantern maker sa barangay niya. Minsan mag-i-import niya siya. O kukuha siya ng lantern maker niya. Ganon kami napupunta sa ibang Mga barangay. So, Ano po. At ito nga po, dahil nga po pumasok kayo sa Giant Lantern, kayo rin po ay nagbigay ng trabaho at oportunidad sa inyong mga kabarangay. Oo naman, kasi sa totoo dito sa Barangay Santa Lucia, sa barangay natin, lalo na sa Purok 10, Opo. nandun ng mga gumagawa ng Oo parolan nga namin. po eh. Kaya ang Pasko doon, hindi namin problema. Aha, Kasi may hanap buhay kami pag bare months. Oh, halos buong taon po siguro Pasko sa Purok Jess ng Santa Oo, Lucia. meron naman kasing hindi na pampaskong parol, like Valentine's Lantern. Gumagawa Correct. na rin kami, Oo, mga festival lanterns, mga Independence Lanterns. Ginagawa na rin namin ngayon. At kapag nananalo po ang isang Giant Lantern, syempre may mga opportunities po nakaabang sa inyo. Ito na po yung pagdadala, pagbibitbit, at paglalayag ng mga parol na ito sa iba't ibang panig po ng bansa. Saan po yung unang bansa ninyo napuntahan? Ang unang bansang napuntahan ko, 1994, nag-champion kami sa Giant Lantern Festival. Yung champion parol, pinadala sa Taipei, Taiwan. Sa Taiwan po. Oo. And then, yung sumunod nun, the following year, meron kaming exhibition dito sa
sa San Francisco, California. Pero hindi na ako sumama noon. Kasi graduating na ako sa Assumption. Okay. Oo. So Pero habang sa tatay ko napagsasabay pa yun. nyo po ha, Oo. pag-aaral at paggawa ng mga parol ha. Aha. Sa tatay ko pa yun noon. Under Earning Kiwa Christmas Lantern. Pero as a Kiman trading, opo. sa sarili kong negosyo, ang unang napuntahan ko is Dubai. Sa Dubai. Doon sa Global Village in Dubai na 2007, then 2008 hanggang 2009. Gumagawa kami ng giant lantern doon sa Global Village in Ito po, Dubai. ibig sabihin ng gumagawa ng lantern, yung as in, iti-trade nyo po yung mga gawa natin dito, doon mismo sa Dubai. Giant lantern lang naman ang dala namin Giant doon. lantern lang po yung dala ninyo. At sino po yung mga nanonood dito? Maliban sa mga Pilipino? Mga ibang Dayuhan ibang din lahi po. Din, oh. Hindi sila nagtatanong, bakit, ano itong parol na dala ninyo? Napakalaki. Ayan. Na-experience ko yung tanong na yan nung 2018 sa Jerusalem Festival of Lights. Nandun kami sa Jerusalem, sa Israel. Nung 2018, ang sabi ng isang journalist yata, ng Udyo, babae, Opo. sabi sa akin, ano ba yan? Sabi niya. Sabi ko, sa amin, sa Pilipinas, tinatawag naming parol. Parol. Sabi niya, sa amin dito, mandala lang sa amin niya, mandala, sabi niya. Tapos in-explain ko, sabi niya, anong significance niyan sa inyo? Sabi ko, kami kasi Kristiyano, kayo Udyo. Kami paniniwala namin bilang Kristiyano. Yan, ang idea namin dyan, yung Star Of Bethlehem. Yun ang ginamit ng 3 wise men para maging guide o para maging guide, maging giya, malocate nila ang bagong silang nasanggol na si Jesus. Yan ang paniniwala namin. Doon namin kinuha ang idea ng parol. So ano yung parol sa'yo? Sabi sa akin. Sabi ko, ang parol sa akin is love. Kasi sinisimbolo niyan, pagmamahal, love, which is ang aming Diyos, sabi. Sabi. Kasi hindi niya ako maintindihan dahil hindi siya Kristiyano. At ito nga po, nagpatuloy yung inyong pagsali sa Giant Lantern. At parang kailan lang po, halos sunod-sunod yata nag-champion ng Santa Lucia. Pero yung last champion kasi, ang gumawa niyan is yung pinsan ko, si Byron Bondok. Siya rin po ang gagawa Siya rin ang ngayon gagawa ngayon ng Santa Lucia. Santa Lucia. Ako, wala ako ngayon dahil hindi ko na rin kayang gumawa dahil sa dami ng ginagawa kong parol sa iba't ibang LGU. Ayan, pakibanggit naman po. Ito kasi marami po tayo nakikita ng mga parol sa Ciudad San Fernando. Pero hindi po natin alam sino yung mga gumawa po nito. Pakibanggit nga po, Kuya RV, ano po yung mga nilikha ninyo dito na makikita mismo sa San Fernando? Yung sa Baliti Trees, Ito po hindi papunta ng Angeles. Papunta ng Angeles. Yung mga puting white balls sa mga sa mga acacia trees. Opo. And then yung sa Hero Soul Giant Lantern. Sa may harapan ng Heroes Hall po mismo. Gawa po yan ni Kuya RV. Lahat ng flyover. Okay, yung mga flyovers po na may greetings na Fernandino Fernandino ka, kaya Beka. Beka. Opo. Then yung sa City Hall. Etong City Hall of San Fernando mismo. Sa City Hall. Yung fasad po, Fasad ng buong City fasad Hall. ng City Hall. Then yung mga welcome arcs, and then yung sa Orchids, yung kung nakikita niyo yung castle sa Orchids. Ayan, ginawa siya rin po natin ang yun. gumawa ng castle lantern mismo ng Orchids na dinadayo po ng napakaraming turista. Yung Kaya sa po medyo Angeles traffic din. dyan sa Lazadin Boulevard. Oo nga, sorry po sa... Medyo ginalingan po kasi ni Kuya RV. Opo, at ito rin pong sa katedral, tama po ba? Katedral yung sa fence. Yan, Opo. ginawa ko rin. At syempre yun din pong, kayo rin po nagpaliwanag ng parokya ni Among Pep Bakay Sa sa Santo Niño. Yung sa Opo. bakod niya. Yan. So ito po ang mga ginawa po mismo o likha po mismo ni Kuya RV sa Ciudad San Fernando. Pero hindi lamang po yan limitado dito sa ating syudad. Kung hindi, makikita rin po ang ating ang inyong mga likha saan po mga probinsya. Sa Angeles City, yung sa Abacan, tayo rin ang gumawa dyan. Sa Clark, sa buong Clark. Sa SBMA po, tama po po. tayo rin. Sa So Olongapo. welcome. Sa may Carabao Center of the Philippines. Sa may Rizal, Nueva Ecija.
Nueva Ecija, opo. Sa Metro Manila naman, sa Taguig, Taguig. sa Marikina. So sa lahat po ng mga taga-Taguig, ito po ang gumawa ng inyong mga lanterns. At saan pa po? sa Marikina, Sa Marikina, Malabon. Mandaluyong. Oh, ang dami po. Madami, 23 LGUs kinikater. Right now, mga tao ko nandyan sa Candelaria, Quezon. So, Kaya hindi na ako umaabot sumama. po sa Candelaria, Quezon ang mga parol ng gawa po ni Kuya RV. Akala ko nga magpapahinga na ako dahil wala na, last na yung Candelaria ngayon. Pero may umabol pang isa yung sa BCDA, New Clark City. So, Sa New Clark City. So, abente naman yung So ito po installation iaabangan ko. din natin dahil magiging tourist attraction din po ito sa Pero New ano Clark lang City. sila, simpleng decoration lang sila kasi late na rin sila. Simpleng ano lang sila ngayon. So ano pong pakiramdam na ang ating mga parol ay hindi lamang dito nakikita sa Ciudad San Fernando, kundi umaabot na rin at nire-request na rin ng iba't ibang mga municipality and towns. Sobrang nakakataba ng puso, siyempre, lalo na sa lahat ng mga lantern makers kasi ngayon, ang ganda ng pasok, ang ganda ng 2022 para sa amin mga magpaparol. I think lahat kami, maraming trabaho, walang nasiro sa amin. Lahat kami alos siguro kumita. Maganda yung ang negosyo ngayon sa parol ngayong 2022 dahil wala nang lockdown eh. Opo, So, pero halos- kamusta kayo nung ano? Kamusta po kayo nung pandemic? Yun nga, luckily, yung Cayman trading kami, hindi kami naapektuhan ng pandemic. Pero ang daming mga magpaparol na zero. Pero that time kasi, it's a blessing siguro na nag-order sa akin ng isang malaking syudad sa Manila Opo. ng 2,000 na parol. Naka 12 LGUs pa ako nung pandemic eh. That's pandemic, ha? Yeah, oo. Opo. And then, isang malaking city sa Metro Manila, umorder sa akin ng 2,000 na piraso. Wow. So, ang ginawa ko, yung ibang mga lantern makers na kaibigan ko nang hingi sa akin. Binigyan ko Tinulungan sila nyo ng rin po. 100 piraso. Kahit pa Bilang paano. tulong nyo po sa kanila Meron rin. silang kikitain na hindi naman sila masisiro ngayong pandemic. So alam nila yan, yung mga nakikinig na nanonood ngayon, kung sino silang binigyan kong trabaho nung pandemic time. Kayo po ba ay may grupo na rin ng mga lantern makers ng Pampanga? Meron kaming Lantern Makers Association ng San Fernando. Ang presidente namin is Ryan Kayanan. Naging presidente na rin ako nung unang ibuo namin yan. Ako yung unang presidente. Every 2 years kasi magpapalit. Nung pangalawang presidente is yung aming kaibigan si Daisy Flores. Then pangatlo ngayon si Mr. Ryan Kayanan. Mga lantern makers ng Dolores yan. So nasa ilan po ang members ng mga lantern makers ng Marami kami, more Pampanga? than 100 kami doon. Okay. Ito po ay hindi lang mga kaibigan, kundi naturuan na rin po ang nagka-interest sa paggawa ng mga lanterns. Actually kasi naturuan dun sa lugar nila. Kanya-kanya kasi kami like okay. Dolores, meron silang sariling kwento doon about lantern making. Tayo sa Santa Lucia, meron tayong sariling kwento about lantern making. Doon sa Del Pilar naman, sina Kong Roland, sina Tatang Mario Dato. Alam ko, Kong Roland, naging inspirasyon niya rin si Tatang Mario Dato. Sina Bapang Chudin. Sa Del Pilar naman sila. Okay. Yung pinsan ko, sina Parilla. Sa Del Pilar side. Yun sa Nicolas naman, yung mga David. Mga David din. Mga So, anak ni Tatang Potpot. Yan. Kanya-kanya mga clan ito. Kanya-kanyang clan, pero... Iisa lang po ang Ina lang naman advocacy. advocacy namin. At ano pong pakiramdam na ang inyong mga likha ay talagang umaabot din sa iba't ibang panig ng bansa? At Siyempre. nakikita, ina-appreciate, hindi lamang ng mga Pinoy, kundi ng mga dayuhan din nating kaibigan. Oo, actually, yung mga dayuhan talaga na-appreciate nila yan. Kahit mga kababayan natin, pero siguro dahil ang mga kababayan natin very normal na nasa kanila yung parol, di ba? Sa kanila, sa ibang bansa kasi talaga like nung nasa Honolulu, Hawaii kami, yung mga Amerikano doon talagang palakpak sa parol natin. Pero ang dinala ko, napakasimpleng parol lang, giant lantern. Pero dito hindi na masyadong papalakpak kasi simple yun. Nakahanap sila ng mas bongga. Correct po. Ano yung pakiramdam na napapasaya niyo po sila na parang nadadala niyo yung Christmas spirit sa bansa nila? Yun nga, yung parang yung na-fulfill ko yung yung passion ko nga sa paggawa ng parol. Yun nga, nakakapagpasaya ako ng tao. Yung spirit ng Christmas na ipapadama through our lanterns. Kung sa music, si Jose Marichan ng parang icon, pagdating ng Pasko, sa lanterns naman, kaming mga magpaparol ng San Fernando. Hindi lang ako, may lahat.
Aha, maganda lahat po yan yun, no? magagaling eh. Mhm. Lahat yan magagaling. It so happen na hindi kami siguro pare-pareho ng ang swerte or blessing. Aha. Pero lahat yan, magagaling yan. Si Tatay Efrem po ay 75 years old na. Sigurado baka napapanood niya po itong live natin ngayon. Ano po yung nais yung sabihin sa kanya na isa rin po siya sa naging inspirasyon ninyo, sa naging successful po ang buhay ninyo, ang pangkabuhayan ninyo dahil sa paglikha ng mga parol? Efren or Ang inyong pong father. tatay ko? Si Oo. tatay niyo po. Siyempre, ang tatay ko ang golden boy ng lantern making yan. Kasi 50 years na siya eh. Oh, 50 50 years. na sa paggawa ng parol. So the age of 25, nagsisimula na po siya? Or early age pa? Oho. Ano po nais yung sabihin sa kanya? Sa tatay ko, basta kasi retired na siya, no? Opo. Ka lang dyan, mag-enjoy ka lang dyan. Chill ka lang tay kasi kami, yung iniwan mo sa amin, ito pinapagpatuloy naming magkakapatid at hindi namin sisirain ito alang-alang sa naumpisahan mo. Ayan, salamat po kay tatay na talaga naging inspirasyon po ni Kuya RV sa paggawa ng mga parol. At tayo po ay sisingit po natin ngayon ang pamarkong handog ng Jmar Herbs Corporation, kung saan tayo po ay maaari po kayo manalo ng disposable Mark Shield brand surgical mask at ang Markwell isopropyl alcohol na pamaskong handog po sa atin ng Jmar Herbs. Kailangan nyo lamang po sagutin ang ating question of the day at i-text o i-chat nyo lamang po, i-message nyo po sa ating Facebook Live ang inyong kasagutan. Ito po ang ating tanong for the day. Ano ang famous extra o closing greeting ng ating kaibigan na si Angie Marcamonia sa kanyang programang Kasangga at Kalusugan? Ulitin ko po, ano ang famous extra o closing greeting ng ating kaibigan na si Angie Marcamonia sa kanyang programang Kasangga at Kalusugan? I-message nyo na po ang tamang sagot para padalunan nyo na po ang Mark Shield brand disposable surgical mask at ang Markwell brand isopropyl alcohol with moisturizer. Mga ka-KMT, talagang naliliwanagan tayo sa makulay na kwento ni Kuya Arvin at ni Kuya RV sa ating pong kwentuhan ngayon sa ating KMT at ng mga likha nilang parol na nagbibigay sa atin ng liwanag sa madilim nating buhay o pinagdaraanan. Pero bibitinin muna natin kayo ng paunti upang magbigay daan sa mga ilang mga paalala. Dito pa rin po yan sa inyong paboritong programa tuwing Webes, ang Kaya Mo To, kung saan bida ang inyong talento at kwento.
To brighten up your day, tune into DWBL 91.9 Bright FM, the Archdiocesan radio station of San Fernando, Pampanga. This is Jeffrey Ogando, aka Budang. Kakaluguran, makiramdam ka. At muli pa rin po nagbabalik ang inyong paboritong programa tuwing Webes, ang Kaya Mo To. Kung kinaya nila, kakayanin mo rin kasi believe kami sa iyo. At patuloy pa rin po sa ating programa. Ako pa rin po yung Kuya Bro sa Radyo Brother Romeo po ito. At kasama pa rin po natin ang Parol Prince ng siyudad ng San Fernando. Walang iba po kundi si Kuya Arvin Kiwa. At bago po tayo mag-proceed sa ating segment na hashtag kakayanin mo rin, i-shoutout po muna natin ang ating mga Facebook viewers, ang TCFS Kappa, si Jalilu Ayala, Juliet Baldemoro Escandor, Merlinda David, Senaida Evangelista, James Anasio, Ching, Ma'am Ching Pangilinan, happy watching po, happy viewing from the City Tourism Office, si Demetrio Enotalio, Erlinda Sonza, ang City of San Fernando, Pampanga Tourism Office, at si Tita Baby Yambao. At ang ating pong mga regular listeners, ang Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary Chancery, EZEP and DZEP Building, Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abel, and Imang Prima Kiwa, at sa lahat po ng bumubuo na mga Lantern Makers Association ng Pampanga. Magandang araw po at maya pa oras po kayo. At kanina nga po ay siguradong kumukutita ang ating mga mata sa kwento na makukulay na mga parol na gawa po ni Kuya Arvin. Ngayon naman po ay hihingan natin siya ng advice sa mga kabataan na parol makers o sa mga nagnanais pumasok sa ganitong negosyo. Ano po ang sikreto ng isang successful parol maker ng Pampanga? Ang may papayo ko siguro yung pagmamahal sa ginagawa mo. Mm-hmm. Kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Correct. Kahit na kasi gustong-gusto mo yan, kung hindi mo mahal ang ginagawa mo, palagay ko hindi ka magiging successful. Mm-hmm. At pagbutihan mo, pagtsagaan mo, walang madali sa umpisa. Even me, sobrang nahirapan ako nung umpisa akong magnegosyo ng parol. Parang sa edad kong 21, 22 years old noon, pag nag-o-offer ako sa mga mayors, parang walang naniniwala sa akin. Parang turn Correct down ako, po. turn down. Pero hindi ako sumuko. Yung perseverance, number 1, mahalin mo yung paggawa ng parol, magtiyaga ka, at maniwala ka sa Panginoon na ibibigay niya ang hinihingi mo. At to share also the talent. Yeah, so dapat pag naipasa sa'yo, pag ikaw naman, nag-retire na kami, ipasa mo rin sa iba. Para patuloy Para at hindi tuloy-tuloy maputol yan. yung tradisyon. Oo. Ano nga po. Huwag wag ipagdamot yung talento. Correct, opo. At ano naman po may papayo ninyo dun sa mga katulad na nabanggit nyo kanina, may mga batang parol makers na po na sumasali na rin sa Giant Lantern Festival. Ano po? Ano naman ang inyong maipapayo sa kanila? Ayun, yung mga, actually ngayon, ang mga sumasali, halos mga nakakabatang namin, mga kamag-anak, mga pinsan ko, like sina Byron Bondok, mga pinsan ko sila, sina Gilbert Bondok. Mas bata sila sa akin. Sana, ang may papayo ko lang na pagbutihan lang nila, basta lagi lang nilang mahalin ang paggawa ng parol na yan, pagtsagaan nila, mahalin nila, maging passion nila, walang duda na makakarating sila kung saan ang ninanais nilang maging successful ang buhay nila. Like ako noon, talagang ganun lang ginawa ko. Minahal ko lang yung paggawa ng parol. Opo. At sa mga walang sawang sumusuporta at tumatangkilik naman po ng inyong mga likha, ng inyong mga parol, ano po ang mensahe nyo sa kanila? Siyempre ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga suki ko sa parol, mga LGUs, sa mga kaibigan na sumusuporta sa akin, naniniwala sa akin. Maraming salamat at sana patuloy niyong tangkilikin ng mga produkto naming parol. Ayan. At nabanggit niyo po kanina, syempre yung pagsisimula ay hindi po naging madali. Ano po yung karanasan ninyo na talagang
naiyak kayo o halos muntik na kayong sumuko sa paggawa ng mga parol? Yun nga kasi nung una wala naman akong puhunan. Oh. Number 1 yun, puhunan. Pangalawa, wala akong kliyente, wala akong customer. Talagang ako'y nananalangin lang na sana, Lord, sabi ko, lalabas ako, hahanap ako ng clients. Mag-offer ako sa iba-ibang munisipyo. Yan lang, tsaga lang talaga. Minsan pag kumain ako, hindi na ako makakauwi. Sakto lang pamasahe ko eh. Pinagtyagaan niyo ko po talaga. yun. Minsan, saging lang kakainin ko, yung nilaga, bibili ako. Kasi pag kumain ako sa labas, hindi ako makakauwi, sakto lang pera. Wala akong pera talaga. Wala akong puhunan. Buti na lang ang Paano po kayo namuhunan? ang Olonga po noon, yan ang first client ko. Kaya mahal ko yung Olonga po. Okay. Dahil yan ang first client ko noon, panahon na yon. Sila yung una nagtiwala sa inyong Oo, talento. kasi nung panahon na naging pahinanti ako ng Jack and Jill products noon. Opo. Naging pahinanti ako doon sa Olonga po ang ano namin, ang rota namin. Ang ahente is my classmate, kumpare. Kinuha akong pahinanti kasi wala akong trabaho noon. Sabi ko, sige, sama ako. Ang plano ko talaga doon, mag-offer ng parol sa Olonga po. Kasi natin SBM, malakas ng ano. May nakilala nga ako doon noon sa beautification head. At nag-offer ko ng parol sa kanya. Sabi niya, yes, tama-tama, naghahanap kami ng ganyan. Problema, wala akong puhunan. Siyempre sa government, wala naman down payment. Correct. Buti na lang, ang budget nila, ang fund nila is private fund. Under ng City Fiesta Committee nila noon. So, nakapaghihingi ako ng down payment. Doon ako nakapag-start. Then, nakita ng SBMA, nakita ng mga karating nilang... So, pinagkalat na rin. Oo, nag-worksan kayo kumuha hanggang nakarating ako ng iba sa Balis noon. Okay. Yan ang mga kinukuha kong mga lanterns na mga maliliit-liit. Sabi ng mga tao ko, ng mga kaibigan ko, ang gagawin mo sa Zambales, wala namang ano doon. Sabi niya, walang market doon. Sabi ko, diyan kayo nagkakamali. So, Diyan ako pinuntahan niyo nag-start yung mga Oo. hindi kilalang o halos hindi pa napupuntahan Kasi ayaw nila, ng mga parol pag lantern liit-liit na makers. kontrata, ayaw nila noon. Sa kayo pinatulan niyo yun? Chinaga ko. Dahil sabi ko, ang maliit, pag marami, malaki rin. Chinaga ko yun. Oo. Doon nga po kayo nagsimula. Doon ako nagkaroon ng puhunan na hanggang sa makarating na ako sa Metro Manila, sa iba-ibang panig na ng Pilipinas. At ngayon may isa na po kayong halos trading company na rin kung ngayon masasabi meron po na. natin. Ang ano pangalan po ulit? Ang Kiman Trading. Kiman Trading po ni Kuya Arvin Kiwa. At ano po, saan po nila kayo pwedeng puntahan? Saan po nila kayo pwedeng kontakin? Ano po mga social media pages? At saan po sila pwedeng mag-order? Ang address po ninyo na pwede nilang puntahan ang mga makita, mga sample na mga parol po ninyo? Dito lang kami sa Barangay Santa Lucia sa may Purok 10. Makokontak nyo ako sa 0917-840-1150. And then, meron din kaming Facebook page, yung Kiman Lanterns. I-search nyo lang doon, makikita nyo, makakontakt nyo na ako doon. Ayan, so ano pong spelling ng Kiman Lanterns po? Q-U-I-M-A-N, Kiman Lanterns. Yon, paki-search nyo po ang Kiman Lanterns upang makita nyo po ang kanilang mga sample ng parol na nakapost po sa kanilang Facebook page. Ano po ba yung pinakamurang parol? Ayan. Actually, yung ngayon kasi meron kami like that, meron kaming kapis na Ito parol. pong nandito sa ating studio Yung ngayon. small, medium, large. So, ang small namin na 2.5, medium 3.5. Opo. Yung large is 5.5. 5.5 po. So yun po yung mga presyo ng parol mismo. Nagawa sa kapis po ito ha. Itong nandito po sa ating studio ay gawa sa kapis. Tama kapis po ba yan, ako? kapis yan. So ito po yung traditional na lantern. Yan yung tinatawag na special lantern. Special lantern. Kasi yung Iba pa po native itong yun eh. Opo, yung Mga iba kasi mga nagiging LED lights na yung ginagamit. Tapos ano? native yung design, star lang, tapos merong Christmas light sa gilid. Yun yung Correct. native. Yun yung Mas mura native. yun. Mas mura nga Yan po ang yun. ginagawa ko. Kasi gumawa ko ulit yan para sa mga anak ko. Meron silang pinagkakabala ni benta sa online. Wala kaming okay. pesto, nag-online lang sila. Oh, okay. So saan po pwede nilang bumisita sa kanilang online shop? Ayun yung sa page din namin. Tsaka yung yung mga Kiman anak ko, yung mga anak ko meron Trading. din sila. Hindi ko alam kung ano yung mga platform. Kasi nakabenta kami. Isa lang nga yung kumuha sa amin eh. Yung Sorsogon, pinakyaw niya eh. Oh, Sorsogon okay. City.
pinakyaw So, niya. pumakyaw din ang Sorsogon ng mga Pinakyaw niya yung mga kapis, kapis. namin. Kaya Wow. yan na lang natira. Wow! So mapalad po tayo nandirito sa atin ang isa sa mga likha ni Kuya Arvin. At maraming salamat po Kuya Arvin sa pagpapaunlak sa amin. At sana po hindi po ito yung huli. Mabuhay po ang lahat ng mga lantern makers, ang ating mga kabalen na talagang pinagmamalaki po ng syudad ng San Fernando. Ano po mensahe niyo sa inyong asosasyon sa mga lantern makers? Sa mga kasamaan ko sa industriya ng paggawa ng parol, pagpatuloy lang natin ang pagmamahal natin sa ginagawa nating to. At palagay ko tayo lahat ngayon maganda yung negosyo dahil nawala na yung lockdown. Halos malakas ang pagpaparol ngayong 2022. So nakabawi tayo dahil ilang taon din yung pandemic na lockdown. Wala talagang hirap din yung lantern industry noon. Pero buti na lang ngayong 2022 nakabawi tayo. So mabuhay tayong lahat. Sana tuloy-tuloy na to. Ayan, mabuhay po ang lahat ng mga lantern makers ng Pampanga. At hindi po ito yung huling pag-feature natin ng ating mga lantern makers. Hindi lamang po si Kuya Arvin ang ating magiging bisita. Next week din po ang tinaguri ang hari ng lantern making. Walang iba po kundi si Kuya Rolando Kembao. Ang siya rin po magiging bisita natin next week. At sigurado ako may dala rin po siyang parol para sa ating lahat. At para makita niyo po at maging maningning po ang ating Kapaskuhan. At syempre nagpapasalamat kami sa lahat ng mga lantern makers natin dahil sa pagbibigay ng liwanag sa ating pong syudad San Fernando, lalo na po paggabi, nagiging tourist attraction po ang ating San Fernando. At sa pagtataguyod po ng tradisyong ito, nakikilala ang likha at gawa ng ating mga Kapampangan lantern makers. Mabuhay po kayo at saludo po kami sa inyo. At good luck po. Patuloy po namin kayong iniimbitahan sa darating pong Lantern o Giant Lantern Festival. Uulitin ko lamang po ang Festival Competition Night ay gaganapin po sa December 17, 2022. Sabado po yan, 6:00 ng gabi dyan po sa Robinson Star Mills, Pampanga. At ang exhibition dates po ay magmumula December 18 at matatapos po ng January 1, 2023. Next year na po yan. At ang ating pong 10 participating barangays, ang Bulaon, Calulut, Del Pilar, Dolores, Pandaras, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño, Telabas, Tagan. Magkita-kita po tayo dyan sa darating pong Giant Lantern Festival 2022. Isama nyo na po ang buong pamilya. Sama-sama po tayong manood ng mga nagniningning at naglalakihang mga Giant Lantern. Dyan po gaganapin sa Robinson Star Mills, Pampanga sa darating pong Sabado 6 p.m. At makikita nyo po ang entry ng Barangay Santa Lucia na gawa po ni Byron Bondok, ang pamangkin po, tama? Pinsang buo ni Kuya Arvin. At mabuhay po kayo. At ngayon ay nagpapasalamat po tayo mga ka-KMT at natapos na naman po ang isang oras na kwentuhan at bahaginan ng mga idea sa paglikha po ng parol at pagsaludo sa lahat ng mga Kapampangan lantern makers. Muli po, ako po ang inyong Kuya Bro sa radyo. Brother Romeo po ito. At makita-kita po tayo tuwing Webes, 9 hanggang 10 ng umaga dito po sa ating programa nagbibigay inspirasyon at motibasyon sa inyong buhay kung saan bida po ang inyong talento at kwento. Ito po ang Kaya Mo To. Gandang umaga po and maraming salamat.